وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولمن كان عليه حق يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان فاجمعنا عند جناتك جنات النعيم وما ذلك على الله بعزيز. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا وقنا عذاب النار. Hiningi natin nawa sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo kanyang ipunin sa kanyang paraiso gaya na lamang na pag-ipon niya dito sa lugar na ito. Amin. Ang ibigay niya sa akin na topic daw ay ang pagkakaisa o ang pagkakaroon ng kapatiran sa ating mga Muslim. Ang pagkakaisa ng ummah o tayong mga Muslim ay isa sa pinakamalaking pundasyon o di kay pinakamahalagang pundasyon sa ating relihiyong Islam. Ang pagkakaisa ay nagtuturo na ang lahat ng Muslim mananampalataya ay magkakapatid, anuman ang kanilang lahi, wika, tribo o estado sa lipunan. Walang mayaman, walang mahirap, walang wapo, walang pangit. Tayo ay isa. Ang ganitong konsepto ay naglalayong magtaguyod ng kapayapaan, tulungan, at pagmamalasakit sa kapwa. Ating pag-aralan ngayon sa maikling oras ang mga aspeto ng pagkakaisa sa Islam. Saan nakikita o paano itinuturo ng Islam ang pagkakaisa? Unang-una, sa pagsasama-sama sa pagsamba. Kagaya naman sa mga lalaki, yung tinatawag namin sa word na Maranaw, tanjama. Hindi ko alam sa ibang tribo. Ibig sabihin yung pagsasala sa masjid, naiisa lang ang imam at nagsasama-sama lahat ng mga mananampalataya. Kagaya naman ang pagdarasal, 5 times daily prayer na magkakasama sa iisang masjid ang mga mananampalataya. Pangalawa, ngayong panahon na ito ay ang paglalakbay sa paggawa ng Hajj. Nagpapakita ito na pantay-pantay lahat sa tingin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang nakakataas o nakakababa sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ipinagbawal ng Islam, ng Allah at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagkakawatak-wata. Itinuturo sa atin ng Islam at inihikayat sa atin ng Islam na resolbahin, ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng mapayapang pakikipag-usap at dialogo upang mapanatili ang harmonia sa komunidad. Hindi yung ating ginagawa na nagsusuntukan, nagsasampalan, nag-aawayan, o di kaya sa panahon na ito sa Facebook, nagpaparinigan, nagsisiraan, la ilaha illallah. Hindi yung itinuro sa atin ng Islam. Ang itinuro sa atin ng Islam ay ang magkaroon ng mapayapang pag-uusap. Maging sibil tayo sa isa't isa. Pangatlo, ang katarungan at pagtulong. Itinuturo sa atin ng Islam ang maging makatarungan sa ating mga ginagawa at maging makatarungan tayo sa ating mga salita. Tayo rin ay nagtutulungan. Tinutulungan ng mayaman ng mga mahihirap, tinutulungan ng mga may kaya ang walang kaya, tinutulungan ng malakas ang mga walang kaya o di kaya ay mga mahihina. Ang pagkakaisa ay hindi naman nakikita sa ritual ng mga gawain, kundi pati na rin sa pagbibigay ng kawang zakat at pagtulong sa mga nangangailangan. Isipin nyo na isa kang mahirap, tapos tinutulungan ka ng iyong kapatid na Muslim na may kaya. Ano ang magiging resulta nito? Hindi ba magugustuhan mo, iibigin mo ang iyong kapatid na Muslim kapag nakita mo isang mayaman ay tinutulungan ng kanyang mga kapatid na mga Muslim sa pamamaraan ng pagbibigay ng zakat. Kaya nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Al-Imran, وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan at panghawakan ang lubid ni Allah. Ang ibig sabihin ng lubid nito ay ang Islam at ang ating relihiyong Islam. Panghawakan natin ang Islam at huwag kayong magkawatak-watak. Kaya nga, ang isa sa pinakamalaking maiituro ng ayan na ito ay ang pagkakaisa.
At ang pagkakaisa ay lakas ng umma. Lakas ng umma. Napapanood tayo ngayon sa panahon na napakaraming pagsubok at pagkakahati-hati. Sinusubukan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magkakapatid na hindi nag-uusap-usap, mga magkakamag-anak na hindi nagkakausap-usap, mga Muslim hindi nag-usap-usap. Ito ay mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan ito ay ating marisolba. Ipinapaalala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang tunay na lakas ay nasa pagkakaisa. At pag hindi tayo nagkakaisa, doon nagsisimula ang lahat ng mga pagsubok na magagaling sa ating pagkakawat-awata. Kaya tayo mga Muslim, magkapit-bisig tayong lahat bilang mga Muslim. Sundin ang mga katuruan ng Quran at ang mga sunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At iwasan ang anumang bagay na magdudulot ng alitan. Ang pagkakaisa ay hindi lamang salita. Hindi natin sinasabi na, tayo isang masjid, magkaisa tayo. O tayo ng mga taga, anong lugar to? Tatanlad. Yan ba yun? Tatalon. Kasi nandoon sa grab, Tatanlad. Tatalon. Kunwari, sinasabi natin na, tayo mga taga-Tatalon, magkaisa tayo. Pero kapag naghihiwalay tayo, lahat nililibak niya yung kasama niya. Yung kasama natin kanina, di ba ano? Yun yung ano? La ilaha illallah. Saan yung pagkakaisa? So yung pagkakaisa, hindi lamang sa salita. Meron din dapat sa gawa. Pag-unawa at pagmamahal sa isa't isa, alang-alang sa Allah. Kaya nga kapag, kunwari, may narinig ka na isang salita, yung kapatid na hindi kagustuhan, huwag agad-agad mag-isip ng masama. Sabihin mo, ito talaga, gusto niya kung ginagalit niya ako. Isa lang, sasampalin ko na talaga yan. Huwag. Kailangan nandoon yung pagkaka-isa at pang-unawa. Sabihin mo sa iyong sarili na, baka hindi niya sinasadya. Baka hindi niya sinasadya. Baka hindi niya alam na ako ay nasaktan. Yun yung lagi nating iniisip. Tayo kasi, lagi nating masama yung iniisip natin eh. Pag nakita natin kasama natin, ito na naman siya. Magsasalita, Jazakallahu khairan. Mayroon naman siya sasabihin iba. Huwag. Laging positive, magandang iniisip mo sa iyong kapatid na Muslim. Yung nababasa natin, makikita natin sa Facebook, kapag nakita mo yung isang nagtatrabaho sa restaurant, kunwari, waiter or waitress, nagkamali, huwag mong pagalitan. Kasi baka mamaya, bago lang. At hindi niya alam yung kanyang ginagawa. So bakit mo papagalitan? So yun yung lagi mong iisipin na kaya nagkamali, hindi niya alam kasi baguhan pa lang. O ngayon, kayong mga maranaw na maiinitin ang ulo, kapag kunwari may nakagitgitan ka sa kalsada na driver, ang isipin mo, baka baguhang driver, kaya ganyan ang kanyang ginagawa. So laging maganda ang iyong iniisip sa iyong kapatid na Muslim. Yung kapatid mo na Muslim ngayon, dumaan tapos hindi ka niya napansin. Anong isipin mo? Hindi niya ako pinansin. Sige mama, hindi rin kita papansinin. Lintik lang ako ng ganti. Ang isipin mo, baka aamidyo niya na langit. Na bumansin, panimiyatay si ina yan. Bumansin na ma-hospital si bata yan. Ano ba na yung pingir yan? Pero hindi mo inaisip. Ang inisip mo lang yun, hindi niya ako pinansin. Sige, hindi rin kita papansinin. Naka-online, pero hindi nagre-reply. Sige, i-block kita. Anong tingin mo sa kapatid mo na Muslim? Call center? Nakatutok sa screen ng cellphone niya? Nakabantay sa'yo, 24/7, naka-CCTV. Hindi mo alam, naka-online, pero tulog. Naka-online, pero inasikaso ka niyang business. Busy siya kasi hindi katulad mo. Naghintay lang ng 4-piece. So, laging iniisip mo lang ang iyong sarili. Hindi mo yung kapatid mo nag-i-study. Nag-aaral. Bukas may exam. Ikaw tapos ka na sa iyong exam. So, bakit sa lahat ng mga kung hindi maganda nangyari sa buhay mo, ang inisip mo lang ang iyong sarili. Kaya hindi niyo mo pinansin kasi ganito ko yan. Talaga yung ugali niya. Ba't hindi rin mo isipin yung kanyang kalagayan na maaaring mayroon siyang pinagdadaanan na mga pagsubok, ngunit hindi mo naisip kasi inisip mo lang ang iyong
sarili. At kapag nandyan yan sa iyong puso, walang kapatiran, walang pagkakaisa. Okay, hindi mo ko pinapansin, sige, hindi kita papansinin. Sige, hindi mo ko sinin, sige, pag ikaw rin, hindi rin kita isisi. O di kaya, sinin mo ako, pero hindi ka nag-reply, ganun din, sin lang din ako. Subukan mo, la ilaha illallah. Kapag ganito ang ating pag-ugal ng mga Muslim, kailanman, hindi tayo magkakaroon ng pagkakaisa. La ilaha illallah. So, iwasan ang pag-isip ng masama sa iyong kapatid na Muslim. Ang pagkakasundo, pagkakaisa, ay isa sa pinakamahalagang katuruan ng Islam. Dahil walang silbi ang sala, walang silbi ang pag-aayuno, walang silbi ang pag-hajj kapag ang mga Muslim ay nagkakawata. Anong silbi ng pagkasambayan mo sa masjid kapag nanungan sa masjid, titingnan mo sino yung katabi mo? Saan ako? Kanan o kaliwa? Kalaban ko, dito ako sa kanan. Tapos pag malapit ka na, Allahu Akbar, kalaban dito. Sa bahay na lang ako. So anong silbi ng sala? Punong-puno ng puot, galit ang iyong puso. Hindi kaya kayo ng mga nagdi-seminar. Tumingin ka sa bintana, saan ako piling umupo? Allahu Akbar, ano yung mga kalaban ko sa tatalon? Yung mga kalaban ko sa Quiapo, Allahu Akbar. Mga marites, saan ako pupunta? Huwag na lang. Hindi lang ako pupunta doon. So nakita niyo yung pagkakaroon ng buot, galit sa iyong mga kapatid na Muslim, nawawalan ng silbi sa isa yung pagsamba sa Allah. Kaya nga tayo, yung mga lalaki, nagsasala sa masjid para maging close sila, magkakapatid sila. Kasi kahit kunwari, Tausug, Maguindanao, balik Islam, kapag lagi mo nakikita, naisip mo ay Muslim to. Muslim to. Kaya ito ay aking kapatid. At kunwari, nakita kayo sa ibang lugar, nagsasalam kayo kasi kilala mo na ano? Muslim. Assalamualaikum. Brother, hindi kita lagi ng dalawang araw. Lumipat na kasi kami. Allahu Akbar, nakakalungkot naman, lumipat na pala kayo. O di kaya, hindi ko nakapagsalam tuloy kasi yung nanay ko na ospital kasi. Sana pagaling ng Allah yung nanay. So, saan pa kayo na ospital? Baka bumisita kami. So, nagdala ng prutas, naging magkapatid na kayo. Saan nagsimula? Sa pagkasala sa masjid. Yun yung pinakamalaking turo ng ating relihiyong Islam, ang magka-isa at magkasundo-sundo. Alam niyo ba na noong pinaalis ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinaboy siya mula sa Makkah at siya ay pumunta sa Madina, alam niyo ba ang kanyang unang-unang ginawa? Hindi siya nagpatayo ng masjid, hindi siya nagsagawa ng jihad, hindi siya tumawag unang hingi ng mga zakat, hindi. Ang kanyang unang-unang ginawa, pinagkaisa niya ang mga taga-Makkah at mga taga-Madina. Kasi alam nyo, noong unang panahon, yung mga Arabo, hindi din sila magka-isa, magkasundo. Hindi lang sila magkasundo, sila pa ay nagpapatayan. Lalo na sa Madina. Yung literal, yung term na Tagalog, ubusan ng lahi. Hindi Makkah at Madina, hindi yung mga Madina. Mayroon kong dalawang tribu, ang Aus at ang Khazraj. Ang Aus at ang Khazraj. Ang nakakapagtaka, yung Aus at Khazraj, yung nunulungan nila ay mga magkapatid. Tapos ngayon, hindi lang magkasundo, kundi nagpapatayan pa. La ilaha illallah. Idagdag mo pa na darating ang mga taga-Makkah. At ang mga taga-Makkah mainitin ang ulo. Alam niya ng mga nakapag-hajj at nakapag-umrah. Iba yung mga taga-Madina at saka iba yung ugal ng mga taga-Makkah. Ano ang ginawa? Unang-unang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinagkasundo niya. Hindi lamang pinagkasundo, pinagkakapatid niya ang mga taga-Makkah at mga taga-Madina. O ikaw na taga-Makkah, ito yung kapatid mo. Ikaw naman, ito yung kapatid mo. Hindi lang magkaibigan uli magkapatid. Yun yung unang-unang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi walang lakas ang Islam kapag ang mga Muslim hindi nagkaka-isa. Yun yung lakas ng Islam. Hindi ng mga malalakas tayo, o di kayo malalakas yung mga Muslim, may mga baril tayo, hindi ganun. Ang lakas ng Islam ay ang pagkakaisa ng mga Muslim. Kaya tingnan natin yung mga Muslim dito sa Pilipinas. May lakas ba kaya sila? Wala. Kasi sila ay hindi nagkakasundo. Hindi lang kunwari,
Maranao, Tausug, Maguindanao, hindi. Kundi mismo, kunwari, sa loob ng mga Maranao, hindi sila nagkakaisa, nagkakasundo. Nagkakawatak-watak sila, mga Tausug, ganun din, mga Maguindanao, ganun din. Nakita natin, nangyari ngayon sa bar, nag-aaway-away sila ngayon. Ay, dati magkasama, nag-jihad, ngayon, pinatanggal niya, pinaalis niya. La ilaha illallah. Dito natin maiisip na kapag ang mundo, ang makamundong bagay, pumasok sa mga Muslim, sila ay nagkaka-watak-watak. Kaya nakakatakot na, kunwari yung kaibigan mo, kasama mo sa business, kapag walang takwa, walang iman, ano mangyayari? Mag-aaway. Kasi iniisip mo, yung kasama ko, niloloko niya ako. Ninanakawan niya ako. Kaya nangyayari? Naghiwalay. Pero nung walang involved na pera, sila ay magkaibigan, magkasunod, magkapatid. Pero nung napasukan ng pera, Allahu Akbar, nagkawatak-watak. Ganoon ang laso ng mundo sa magkakapatid na mga Muslim. At mismo sa mga magkakapatid sa dugo. Yun yung unang-unang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinagkapatid niya ang mga taga-Makkah at Madina. Anong naging resulta? Umabot ang Islam dito sa Pilipinas. Dahil sa pagkakaisa. Kung hindi sila nagkaisa, mga Muslim ba tayo? Hindi. So, ganun yung resulta ng pagkakaisa ng mga Muslim. Umaabot ang Islam sa pinakadulong lugar ng mundo. Yun yung bunga ng pagkakaisa. Ngayon tayo dito sa Manila, ano kaya ang bunga ng pagkakawatak-watak ng mga Muslim? Walang masyadong nakikita ng Muslim. Ano sasabihin ng mga non-Muslim? Paano kami mag-Islam? Ikayo mismo wala sa inyong Islam. La ilaha illallah. Kaya ituro natin sa ating mga sarili at sa ating mga lipunan, sa ating mga mamamayan, sa ating mga kasama mga Muslim, ang pagkakaisa. Dahil kapag nagkaroon ng pagkakaisa at pagkakasundo, naroon yung kaunlaran, pag-uunawaan, pagkakaroon ng pakikiramay, pagkakasundo, hindi lamang kagaya ng sinabi natin kanina, sa salita lamang, kundi pati sa gawa. May isang hadith, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kanyang itinuturo sa ating mga Muslim ang pagkakaisa at pagkakasundo. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pinto daw ng paraiso ay binubuksan tuwing Lunes at Huwebes. Ang mga pinto ng paraiso binubuksan kapag Lunes at Huwebes. Ibig sabihin, kailan? Bukas na Lunes. Bubuksan ang mga pinto ng paraiso. At tuwing Huwebes. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at lahat ng Muslim, lahat sa buong mundo, na hindi niya itinatambal ng Allah. Ibig sabihin, hindi siya na sumasamba maliban sa Allah lamang. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat sila patatawarin ng Allah. Lahat. Patatawarin sila ng Allah. Maliban. Sino lang ang hindi kasali na patatawarin ng Allah? Maliban sa dalawang magkaibigan. Na ano na? Sabi ng mga Gen Z, millennials, nag-away, hindi nagkasundo. Maliban sa dalawang ito, dalawang lalaki, hindi kay dalawang babae. Hindi lang dalawang lalaki, dalawang babae, tatlong lalaki, tatlong babae, apat. Basta, magkakapatid noon, pero ngayon, hindi na nag-uusap. Sila lang ang hindi patatawarin ng Allah. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga anghel, patawarin silang lahat maliban sa dalawang dalawang beses. Ang hadith ay isinalan sa ini at Imam Muslim rahimahullah. So isipin mo, lahat ng mga Muslim pinatawad maliban lang kayong dalawa dahil sa taas ng inyong pride. Wow! Ipinagpalit mo ang paraiso sa iyong pride. Ganon kamahal ang iyong pride. Kaya umili ka, apoyo ang paradise. So kausapin mo na siya. Humingi ka na ng
Kapatawaran. Kasi hindi mo alam, baka mamaya o bukas, patay ka na. At wala nang kapatawaran sa araw ng paghukom. So kainin mo ang iyong pride. Lunukin mo yan. At humingi ng kapatawad. At ang pinakamalaking gati para sa inyo, ang unang hihingi ng tawad. Hindi tawad sa magkano to? Pwede kayo tikwan? Yung unang-unang gagawa ng salam, siya yung makakakuha ng pinakamalaking gantimpala. Isipin nyo, si Sir Mando sinabi niya, ang unang magsasalam sa inyo, bibigyan ko ng 10K. Isipin nyo kung sasabihin niyo ni Sir, wallahi, tumigil ka ako ng salita. Assalamualaikum. Para lang makuha mo yung 10,000. Ano kaya? Mas mahal mo yung 10,000 kaysa sa paraiso? La ilaha illallah. Nag-announce sila dito na may yung unang magsasala, may free hajj. Allah Akbar, lagyan mo ng tip yung kasama mo. Ako muna. Assalamualaikum. Ako na yung hajj. So sana mas importante, hajj o ang paraiso? Pero bakit hindi ka pa rin nagsisimula ngayon? Naka-block pa rin siya till now. Hindi mo pa rin kaya siya? Patawarin. Ganun kalaki ang ating mga bride. Mas gusto nating masulog tayo sa paraiso kaysa magpatawad o humingi ng kapatawaran sa ating mga kapatid na nagkaroon tayo ng alitan. Dito sa hadith na ito, sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilalarawan ng hadith na ito ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagkakasundo at ipanumbalik ang mga nasirang relasyon. Gawin sa ating lahat ng makakaya na tayo ay magkakasundo-sundo na hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Pero yung meron tayong mga narinig na mga Muslim, lalo na itong mga lalo na mga Maranaw, sinasabi ng ibang Maranaw, okay na kami. Okay na kami. Pero di kami nag-usap. Ano yung okay pero di kayo nag-usap? Meron bang ganon? Uy, kausapin mo naman. Okay naman kami, bati kami. Pero hindi sila nagpapansin na meron bang bati na hindi na? Ano yun? Parang sinabi mo na busog ako pero gutom ka. Pwede bang ganon? Busog pero gutom, ano yun? Yun yung sinasabi natin na ino ko naman mo dito sa ilama. Magali ka, ino ka maya. Ino ka ni sa ilama, di ako. Ito na, magali, hindi ka nubo? Sa ilama. O piyero ka na magali, hindi ka nudi? Sa ilama. Ino ko naman mo di pagugoy. Kapag ito na kailangan, ginaway kami. Ino ka na di pagugoy. Basta, di ka tayo. Meron ka mga kapatid na hindi mo? Type. Ano yun? Nakakapagtaka. Subhanallah, malusog ako pero may sakit. Pwede ba yun? Malusog na may sakit. Mga pagarikulay, katiran na maranaw nga kamas madakal si Yeso, maranaw. So tapos na yung para sa mga ibang tribo. So sir, sana payagan niyo ako na mamaranaw ako. Kasi hindi ako nakapagbaon ng Tagalog. Naubos na sir. Naku, patay, malulumbat na ako. Undas. Yung Tagalog ko pang 5 minutes lang. Pag 6 minutes, wala na, mauubos na. So, lobat na. So, back to Maranaw Maranaw Tanubukay na. Yan kaya gamatan no, gamay Islam na isan sa mana ini sukuyan na kinabumatag kaparatyaya kaso ato